Kamusta ang tsuktsakan life, me? Alam niyo ba na sobrang wala akong gana? Like, siguro dahil sa implant. Sabi ko talaga yun kay Harvey. Pakiramdam ko hindi ako to. Kasi malibog akong tao. Tapos ngayon wala talaga akong pakialam. Kahit umabot kami 2 months nang walang interaction. Wala kami intercourse. Wala akong pake. Ganon siya. Like, pakiramdam ko hindi ko siya kailangan. Hindi ko siya nararamdaman. Ganon. Hindi ko nararamdaman yung tawag ng laman. Walang ganon. Ganon. Expired na ang engagement ring mo, Mima ko. Yes! Expired na! Sinabi ko yun kay Harvey. Na, did you know, guys, na ang engagement ring nyo will only last for 9 freaking months. And if hindi pa kayo nagpaplano ng kasal by then, he owes you another ring. Okay? So, buntis pa ako kay Bebang nun. Nanganak na ako sa 4th child ko. 2 years. 2 freaking years na kaming engaged. So, he owes me what? How many rings? Well, anyway, sinabi ko yun sa kanya. Tapos sinend ko na rin sa kanya kasi yung binigay niyang engagement ring sa akin, alam niyang hindi yun yung shape na gusto ko. Alam niyang ayoko ng cluster diamonds. Alam niyang I wanted a full whole diamond. Kahit wala akong pake kung natural mind o lab grown. Mas gusto ko pa nga lab grown para mas mura kasi mababa lang naman yung resale value ng diamond dito sa Pinas. Tsaka hindi mo siya masasanla ng malaki. So anyways, gusto ko kahit mag lab grown ka, I don't care. Ganun. Sinend ko sa kanya yung mga idea. Minsan yung mga pagpaparinig, it works. Anong pakiramdam na may asawa kang walang emotional intelligence? Well, actually, it depends sa'yo. Okay? Sa partner mo. I mean, it depends sa partner ng taong walang emotional intelligence. 1, we need to understand na ang upbringing ng buhay mo ay importante. So, si Harvey, growing up, broken yung family niya. Hindi niya nakuha yung attention that he needs from his mom. And then, yung daddy niya, late niya na nakilala. Tapos, sakto lang yung bonding nila. So, hindi talaga siya naka-feel ng like, aruga ng magulang. So, he doesn't really know kung ano ba talaga yung dapat mararamdaman, like how to interact, like paano ka ba magre-react in certain situation, what should you do, ayun. So, minsan naiintindihan ko siya, kaya siya ganyan. Pero minsan din talaga kapag inamats na ako ng, kailangan ko ng emotional support, tapos ayaw niyang, hindi niya mabigay. Minsan nawawala yung pag-intindi ko sa kanya, naiinis ako. Pero wala eh. I choose him. And, tinanggap ko yun sa kanya. Especially pag normal ako. What I mean by normal ako, hindi ako buntis, hindi ako kakapanganak lang right now. Diba? Ngayon, kakapanganak ko lang. So, hindi ko pa masasabing I'm totally me. And I'm totally normal. Like, yung hormones and yung brain ko ngayon, dala-dala pa yan ng postpartum brain. So, hindi ko pa siya ma-manage ngayon. Pero hopefully, in a few more months, sana bago mag-1 si Hybe, medyo kontrolado ko na emotions ko. So, ayun siya. Hindi man ganun ka-emotionally intelligent si Harvey. He is an empath. And also, siya, mabuti yung puso niya. So, kahit minsan hindi niya ako maintindihan kasi ako masyado kong elaborate person and malalalim yung mga, alam mo yun, gusto ko malalim yung explanation, kung malalim din yung explanation sa akin. Ganong klaseng gusto kong conversation. Aba kung ganun pala, di sana si ChatGPT na lang pala yung inausap ko. Kaya ganun. Tanggap ko siya kung sino siya. Minsan lang talaga, pagka nag-i-inarte ako, hindi ako pwede mag-inarte. Kasi nga, hindi niya kaya sabayan yung inarte ko. Ayun lang.
Pero love ko siya. Sabi, pag ban ng babae si Harvey, manlalalaki ka rin. Actually, kung dating akong tinanong mo, sasabihin ko, oo, gagantihan ko siya. Kasi isip bata ko dati. Ngayon, ganito yan. Pag nang babae siya, iiwan ko siya. Bahala ka. Tapos, tsaka ako magjojowa. Ay, di mas masakit, di ba? Kasi, hindi kita niloko pabalik, pero nakahanap ako ng pagmamahal na gusto ko. Ganon. Na hindi ko to ginawa dahil para lang saktan ka, na gantihan ka. Hindi. Ginawa ko to kasi I choose myself. Ganon. Kasi sa pamilyang to, cheating is never an excuse. Kaya ilang beses kami naghiwalay dati ni Harvey kasi niloloko ko siya. Tapos nung gumanti na siya na panloloko sa akin, naghiwalay din kami. So, hindi talaga siya magandang So, binrake na namin yung cycle ng karma na yun sa paglolokohan namin. Tapos nagkaroon kami ng happy. Ever since happy, wala na kami naging cheating problem. Kapag ka nafe-feel ko na halimbawa, nafe-feel ko na mas na-appreciate ako ng ibang tao, tapos parang nagugustuhan ko yung ganong attention, sinasabi ko sa kanya na na-appreciate ko na yung yung time nila sa akin, ganyan-ganyan. So, gagawin niya na ng paraan yun para hindi naman develop yung feelings ko sa iba. Ang gagawin niya, bawawi siya sa akin. Ganun. Nagiging vocal na ako sa feelings ko. Dati kasi parang, shocks, nagkukulang siya, dahil niyang pagkukulang, hanapin ko na lang sa iba, kasi ayaw niya na maibigay sa akin, hindi nagloloko ako. Ngayon hindi, nagiging vocal ako sa kanya. Siguro it's, part din ng pag-develop ng relationship ninyo yun over time. Kasi hindi naman talaga lahat all at once matututunan nyo. Lalo na kami. Wala kaming parents, broken family, so wala kaming role model. So, nung nagka-jowaan na kami, wala kaming kumbaga guide sa mga ganung bagay. Doon dyan naman yung mga ate niya, pero still, syempre, kahit di naman sila din dati, medyo lost din sila when it comes sa relationship. So, neto lang talaga kami naging okay talaga lahat. Simulan dumating si Happy. Grabe ang character development ni Nina. Pinagsasabi mo, it's called nadala sa karma. Hindi character development yun, nadala ako sa karma. Kasi ang bigat ng karma pag nagloloko ka. Mabigat. Minsan, hindi pa sa'yo yung singil. Eto na. Story time ng pangalan. Gusto niyo story time Laro kayo Happy Heart. Happy. Actually, Heart lang talaga dapat pangalan ni Happy. Sabi ni Harvey, ayaw niya tanggalin yung Happy kasi daw kami daw dalawa yun. Alam mo yung mga uso-uso dati, di ba? Yung pag i-merge niyo yung pangalan yung mag-asawa, tapos yun yung pangalan ng baby niyo. Yan ang nangyayari kay Happy. So, Harvey and Papi yan. Happy. Gets? Gets. Yung Heart kasi, sobrang gusto ko talaga ng, it's either heiress, or Heart. Either of the two yung pinagpipilian ko. Gusto ko Heart talaga. So, Heart na. Sulat ko na sa birth certificate, di ba? Pagkapanganak ko. Sabi ni Harvey, baka tagalin yung Happy. Tayong dalawa yun. Siyempre, kapapanganak ko pa lang, di ba? Tapos medyo nanginginig-ginig pa akong sakit na tiyan ko, sakit ng pusod ko. Lahat, masakit. Yung kefaliakis ko, masakit. Hindi na ako nakipag-away. Bisinulat ko na lang. Happy Heart. Kasi pag Heart, Happy, ang salwa. Happy Heart. Okay. Sige, pwede na yan. Pak. Tapos tinanong pali Harvey, Tony, okay lang ba yung pangalan? Happy Heart. Okay naman Ganon. So, yun si Happy Heart. Si Dodong, Yabi Heart. Okay. Si Happy, nung 2 pa lang siya, tawag niya kay Harvey, Yabi. Kasi nga di niya pa mabanggit yung Harvey kasi nakakatu niya lang. Yabi! Ganon. So, yung Yabi is Harvey na bulol na salita ni Happy nung 2 siya. Tapos, yung Heart, nakuha yan kasi
pinapasabi namin kay Happy lagi yung pangalan niya. What's your name? Happy Hark. So, yung heart niya, hindi niya mabanggit, naging Hark. Kaya, Happy Hark. Ayun. Kaya, yung Yabi from Harvey, yung Hark from heart niya. So, ibig sabihin, Harvey Heart yun. Okay? Okay na. Si Bebang naman. Si Bebang is Happy Heart. Okay? After ni Happy, sabihin yung Yabi, nag-evolve siya. Ang tawag niya na kay Harvey ay Habi. Oh, R na lang yung kulang. Kaya Harvey pa din yun. Tapos yung heart naman, nasasabi niya na yung heart din. Heart. Happy Heart na nasasabi niya na yung pangalan niya yun, di ba? So, Harvey pa din yun. Tapos heart naman, iniba ko lang yung spelling, H-A-R-T. Kasi may artista dito sa Pinas na ganun yung pangalan niya, Heart, H-A-R-T. So, kinuha ko lang din sa ganun na spelling. So, si Harvey pa rin talaga yung pangalan nila. B, parang kay Happy lang ata kami naghati. Ganun. Puro ganun. Ngayon, kay Hi B, ganito yan. Isip ako ng isip kasi sabi nila, wala na, ang choice mo na lang Yappy. Ayoko na ba yung pangalan na Yappy yung baby. Naging Doc Yappy naman. Siyempre, siya na yun eh. So, si Tony, may tawag yan kay Harvey. Pag naglalambing yan si Tony, ang ganap niya, Hi B, ano mo naman, pakabit mo naman yung ganito mo. Hi B, papinturahan mo naman. So, yung lambing niya, endearment niya kay Harvey, yun yung tawag niya. Okay? So, imbis na Harvey, Hi B. Hi B. Yun. So, dun ko naririnig si Hi B. Tapos, hindi nila yun na-realize for the longest time na dun ko pala nakuha. Sabi ko, nagti-teaser na ako kay Tony. Alam mo yung pangalan ni, baby number 4 kasi lagi mo siya nababanggit, Isip siya ng isip, ano kaya? Hindi niya namalayan. Siya talaga yung dahilan kung bakit Hi-B. Tsaka also, yung initials nun, pa din, nasa pangalan pa rin ng mga bata. Like, H is from Happy, Hi-B, and Happy. Yung Y is from Yabi. Tapos yung BI, galing na lang din yun sa mga mga letra ng pangalan. Naging rumble na nga lang si Hi-B. Ganon. Tapos, bakit naging Yark? Kasi si Dodong YH, Yabi Heart. So, si Hi-B, HY naman, Hi-B Yark. Gets? Okay na? Na-elaborate ko na sa inyo ng malala. Okay na? Naintindihan nyo na?